sa simple pagtulong mo, mayroong buhay na naisasalba, mayroong pamilyang umaangat. The Senate is now constituted. At ito ang mismong Chinese Coast Guard na Napakinggan ni PBBM. 6 na milyong balotang gagamitin sa A to Z. Kumpleto tayo. Luzon, Visayas, Mindanao at buong mundo. Ngayon ay Lunes, November 10, 2025. Ako si Barbie Mulak at ito ang balitang A to Z. Pangasinan at La Union nagtamo ng matinding pinsala sa paghagupit ni Super Bagyong Uwan. Halos 1,000 evacuees siksikan sa isang paaralan sa Valenzuela City. Ilang pamilya, bring your own baon ang sitwasyon. Super Typhoon Uwan, humina na ang latest tutukan. Ilang Cebu mayors nagbakasyon sa Europa sa gitna ng bagyong Tino. DILG mag-iimbestiga. Sa sports, Pinoy MMA star Mark Mugen-Striegel pinabili pang fans sa kanyang winning jeepney grip sa Physical Asia. At sa showbiz, Miss Universe Queen Dayanara Torres at Arboni Gabriel mapapanood sa Miss U 2025. Magandang gabi, pambungad sa ating newscast ang latest updates matapos ang pananalasa ng bagyong Uwan. Mula North Luzon, nagbabantay si Ace Cruz. Si Kim Salinas naman may update sa evacuation center sa Metro at Mega Manila. Habang may balitang A to Z mula South Luzon, si Naomi Almojano. Unahin natin ang latest mula North Luzon kung saan nagdala ng matinding pinsala ang super bagyong Uwan sa maraming probinsya. Kabilang dyan ang La Union kung saan nagliparan ang mga bubong ng bahay at nawasak ang ilang establishmento. May balitang A to Z updates mula sa San Juan, La Union, si Ace Cruz. Ace, gaano katindi ang epekto ng super bagyo dyan? Barbie, mga ka-A to Z, maluba ang sitwasyon dito sa La Union, partikular sa bayan ng San Juan. Kita ko kanina at ng news team yung mga bubong na nasa kalsada. Ito yung mga bubong na nagsiliparan nung kasagsagan ng pananalasa ng super bagyo. Kilala ang probinsya bilang surfing capital of the North, pero kita nyo sa aking likuran, matataas, malalakas ang alon na kung so ngayon, talagang peligro ang dulot nito. Tumalakas yung hangin habang kumagabi. Sa cellphone video ng residenteng si Arvin, halos mabuwal ng puno habang hinagupit ng Super Typhoon Uwan ang bayan ng Bolinao sa Pangasinan nitong weekend. Lunes ng umaga, inanunsyo ng Malacanang na lubhang napuruhan ng pagbaha ang Pangasinan. Ayon sa OCD, 4 ang naitalang nasawi dahil sa Super Typhoon Uwan, pero 2 dito ang binabalidate pa ng ahensya. Wala namang naitalang missing persons, pero nilinaw ng OCD na nagpapatuloy pa rin ang rescue operations sa Pangasinan. Ang Aurora naman, kung saan una naglandfall ang super bagyo nitong weekend, higit 2 oras na binayo ng malakas na hangin at buhos ng ulan. Nananatiling isolated ang mga bayan ng Dipakulaw, Dinalungan, Kasiguran at Dilasag dahil sa sunod-sunod na landslide. Nasira rin ang bahagi ng Baler-Kasiguran Highway sa Sitio Amper, Barangay Gupa, Dipakulaw matapos ang storm surge. Sa La Union naman, ikinuwento ng ilang residente ang tindi ng pagkagupit ng bagyo. Talagang umiikot-ikot yung hangin. Talagang inuungkat niya yung mga biyero. Natakot po. Kasi yung dito na medyo nanginginig-ginig yung, yung building. Gaya ngayon sa bayan ng San Juan, nakakalat sa kalsada ang mga nilipad na bubong ng ilang establishmento. Ang kainang ito naman, nabasag na ang bintana. May ilang tumagilid na poste ng kuryente gaya sa kahabaan ng San Fernando Diversion Road sa La Union. Dahil sa masungit pa rin ang lagay ng panahon, nagpa siya ng mag-evacuate ang mga residente ng Barangay San Isidro I sa San Juan National High School. Gaya ni Jezebel na may 3 buwang gulang na anak. Umalis kami ma, kasi may bata ako.
kawawa. Halos 60 families o higit 200 na tao ang kasalukuyang nanunuluyan sa eskwelahan. Paliwanag ng Municipal Social Welfare Unit ng San Juan, La Union, 900 families ang kasalukuyang nasa evacuation centers o katumbas ng higit 3,000 na tao. Kung alam naman po natin na medyo mahina ho yung struktura ng ating mga bahay, wag po muna tayong bumalik kasi medyo malakas-lakas pa rin po yung hangin na may kasamang ambon. Pinatitiyak naman ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na nakatutok ang bawat ahensya ng gobyerno sa nagpapatuloy na relief at rescue operations. Barbie, mga ka-A to Z, sinabi ng Municipal Social Welfare Department na bukod sa mga residente ay nagsilikas din yung mga turista dahil nga mataas yung alon at talagang hindi safe dito sa mga tinutuluyan nilang mga resorts. Sa ngayon, patuloy ang malakas na buhos ng ulan dahil nga nakataas pa rin ang signal number 2 sa probinsya. Barbie? Maraming salamat at ingat kayo dyan, Ace Cruz at iyong team. Samantala, nagsisiksikan sa isang evacuation center sa Valenzuela City ang halos 1,000 katao. Kaya, ayon sa ilang pamilya, bring your own pagkain ang sitwasyon nila. Sa isang barangay naman sa Paumbong, Bulacan, doble dagok sa mga residente ang baha at high tide dulot ng Super Typhoon Uwan. Dumako tayo sa bayan ng Paumbong, Bulacan para sa balitang A to Z ni Kim Salinas. Kim, kumusta ang ating mga kababayan dyan? Barbie at mga ka-A to Z, nagdurusa ang mga residente dito sa Barangay San Isidro 1, Paumbong, Bulacan dahil muli na namang pinasok ng tubig baha ang loob ng kanilang mga bahay. Sa Valenzuela City naman, bukod sa siksikan sa mga evacuation centers, nagkaroon din ng kaunting delay sa pamamahagi ng pagkain ng bawat pamilya. Linggo ng gabi, pinalikas sa mga residente ng Barangay Malinta sa Valenzuela City dahil sa pag-apaw ng creek bunsod ng malakas na buhos ng ulan. Kaya sa evacuation center sa Malinta National High School, pinagkakasya ang 8 pamilya sa bawat silid sa 3 gusali ng paaralan. So far, we have accommodated 994 individuals with about 256 families. Marami kasing mga areas dito na low-lying, and besides, mula doon sa barangay, sa mga areas na barangay doon sa ibang eskwelahan na hindi na nila kayang i-accommodate, dito nila nadadala. Ayon sa ilang evacuees, dahil sa dami ng pamilya ay medyo na-delay ang pagkain para sa ilan. Okay naman po, nagbigay naman po sila ng matutulugan, pero yung sa pagkain po, bring your own po. Uwi po yung isa po sa amin, tapos magluluto po, tapos dadalhin po dito. Lunes ng umaga, dumarating pa lamang ang noodles na pagkain ng ilang evacuees. Ang mga residente naman ng Barangay San Isidro 1 sa Paumbong, Bulacan, matinding hirap ang dinaranas dahil sa baha. Mga yero namin, malakas po yung hangin, saka po yung tubig. Umaapaw po dito sa kanal, pumapasok na rin po dito. Dati po hanggang bintila, ang pinakamalaki na po yun. Ngayon po lumalampas hanggang tuhod. Kaya po malaking perhisyo din po yung tubig na pumapasok sa loob ng bahay. Problema din ni Aling Marcelina ang hindi makapaglako ng paninda dahil sa baha. Aniya, kung dati-rati, inaabot muna ng ilang araw na tuloy-tuloy na ulan bago bumaha sa kanilang lugar. Ngayon, isang araw pa lamang ay mataas na ang tubig. Ayon sa barangay captain ng San Isidro 1, hindi epektibo ang flood control sa kanilang lugar. Yung flood control po sa amin dito, actually hindi po siya talagang nakatulong dahil sabi ko nga po, ang butas po noon napakaliit lang. Mabilis po yung pagpasok po ng tubig, mabagal naman po yung paglabas. Yun po yung nagiging sanit na kung saan po yung kakalsadahan na hindi ho binabaha dati, ngayon po binabaha na. Maging ang loob ng kanilang simbahan at mismong barangay hall ay hindi nakaligtas sa baha. Pakiusap niya ngayon sa national government. Palawakin ng pagpapalalim, paghuhukay ng mga kailugan. Buhayin po yung mga sapa na kung saan nung araw po yung mga bangka nakakaraan. Ngayon po halos wala na pong mahalabasan din talaga. Mga ka-A to Z,
Sa ngayon, panaka-naka na lamang ang buhos ng ulan at malakas na hangin dito sa Paumbong, Bulacan. Ang pinoproblema na lamang ngayon ng bawat pamilya dito ay ang paglilimas ng mga putik at tubig sa loob ng kanilang mga bahay at maging sa kalsada na kanilang dinaraanan. Barbie? Maraming salamat, Team Kim Salinas. Kinilala ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. ang naging papel ng maagap na pagkilos ng mga lokal na pamahalaan at first responders sa harap ng banta ng Super Typhoon Uwan. Sa post-Uwan briefing sa Mandaluyong City, pinasalamatan ni PBBM ang lahat ng nagtulong-tulong para mapaghandaan ng mabuti ang unos. Una nang sinabi ng Office of Civil Defense na malaki ang naging epekto ng preemptive evacuation sa mahigit 426,000 na mga pamilya kung bakit lubhang mas mababa ang bilang ng casualty sa naturang bagyo. Katumbas ito ng tinatayang 1.4 million na katao sa Luzon at ilang lugar sa Visayas. Yan ay kahit pa aabot sa 1,000 kabahayan ang nawasak at ilang komunidad ang nakaranas ng mga pagbaha, pagguho ng lupa at storm surge o daluyong. Sa kasagsagan ng Super Typhoon Uwan at lakas ng alon, bumagsak ang bahagi ng seawall sa barangay Bagong Bayan, South Navotas City, na nagdulot ng malawakang pagbaha na naranasan ng marami sa lungsod. Ayon sa mga opisyal ng barangay, gabi ng Linggo bandang alas 10 nang gumuho ang pader na nagdulot ng baha, aabot hanggang baywang sa ilang bahagi ng barangay. Hanggang Lunes ng umaga, lubog pa rin sa tubig ang Mariano, Naval Street at mga kalye sa paligid. Ayon pa sa otoridad, itinayo ang seawall halos 15 taon nang nakalipas at gawa lang umano sa hollow blocks. Pansamantala namang naglagay ng sandbags ang mga opisyal habang inaantabayanan ang rekonstruksyon ng naturang seawall. Sa lakas ng alon, tapos nag-overflow yung tubig, inampas siya na impas, nag-iba yung mga pinaka-pader ng seawall. Kaya yung tubig, tuluyan ang pumasok. Kaya mabilis ang paglaki ng tubig dito sa amin sa Barangay Bagong Bayan South. Iimbestigahan ng Department of Local and Interior Government ang pagbibiyahe abroad ng ilang mga alkalde at gobernador sa harap ng pananalasa ng mga nagdaang bagyo. Sa listahan ng DILG, 7 alkalde at board member ng Cebu ang nasa United Kingdom noong kasagsagan ng bagyong Tino. Samantalang kinumpirma naman ni Interior Secretary John Vic Remulla na nasa Germany si Isabela Governor Rodolfo Albano III para sa Agri-Fair doon nitong weekend bago tumama ang bagyong Uwan sa Northern Luzon. Ayon kay Remulla, nakausap niya si Albano nung Sabado na tiniyak naman na handang-handa ang mga opisyal ng Isabela at nangakong uuwi sa unang available na flight. Una nang naglabas ang DILG ng memo na nagsususpindi sa travel authority ng local officials dahil sa banta ng panahon. Mababatid namang sa ilalim ng Local Government Code, mandato ng mga gobernador, alkalde at miyembro ng local council ang pamunuan ng disaster relief efforts sa kanilang nasasakupan. Kailangan muna itong ma-assess ano ba talaga ang kanilang pakay papunta sa ibang bansa at kung ito po ba talaga ay naka-apekto sa mabilisang pag-aksyon para sa mga kababayan natin na nakaranas ng hagupit ng bagyo. At hindi po natin agad ito masasabi na sila ay may sala na. Kailangan po pag-aralan muna. Patuloy nang humihina ang bagyong Uwan habang papaalis ng Ilocos Region. Sa latest bulletin ng Pag-asa, namataan ang sentro ng bagyo bandang alas 4 ng hapon Lunes, may layong 175 kilometers sa kanluran ng Sinait, Ilocos Sur. Taglay ang hanging umaabot sa 120 kilometers kada oras at pagbugso nga abot ng 150 kph. Kumikilos ito pahilagang kanluran sa bilis na 10 kilometro kada oras. Nananatiling nasa ilalim ng Tropical Cyclone Wind Signal number 2 ang ilang bahagi ng Luzon gaya ng Batanes, Cagayan, Ilocos Region at Pangasinan, habang Signal number 1 naman sa Metro Manila, Central Luzon, Calabarzon at Mimaropa. Huwag pa rin po mangampante dahil pinag-iingat pa rin ng mga otoridad ang mga residente sa banta naman ng malalakas na hangin, baha at storm surge na maaaring umabot sa 3 metro ang taas.
Malalakas na alon din ang inaasahan sa northern at western seaboards ng Luzon, kaya bawal pa rin po ang maglayag ng mga maliliit na sasakyang pandagat. Nasang lalabas ng PAR ang uwan ngayong gabi o umaga ng Martes at tuluyang hihina pagtungo sa Taiwan. Samantala, inaasahan ng Weather Bureau na 1 hanggang 3 bagyo pa ang papasok sa PAR bago matapos ang taon. Ayon sa ahensya, karamihan sa mga huling bagyo ay nangyayari sa mga buwan ng Nobyembre hanggang Disyembre. Pinapayuhan ang lahat na patuloy na mag-ingat at tumutok sa mga abiso ng pag-asa. Mga ka-A to Z, magkakaroon muli ng dagdag presyo sa produktong petrolyo ngayong Martes. Sa pinal na abiso ng kumpanyang Shell, aabot sa 50 centavos ang dagdag sa kada litro ng gasolina. 90 centavos naman ang taas sa bawat litro ng kerosene habang may piso na akyat presyo sa kada litro ng diesel. Paliwanag ng Department of Energy. Bunsod ito ng pinagsamang epekto ng Ukraine drone attack sa Black Sea port ng Russia. Nagiging mabagal din ang galawan ng oil market dahil sa inaasang pagtaas ng produksyon ng Organization of the Petroleum Exporting Countries o OPEC. Kaya kung kaya po, magpakarga na habang may oras pa. Bini para sa bayan, sa gitna ng magkakasunod na unos na dumating sa bansa, personal na nagpaabot ng tulong ang Bini members na sina Aya Arceta at Colette Vergara sa mga nasalanta ng Bagyong Tino sa probinsya ng Cebu. Sa ilang kuhang mga larawan, makikitang abalang-abala ang dalawa sa paghakot at pagbubuhat ng relief goods para ipamigay sa mga pamilya at residenteng naapektuhan. Bukod dyan, nagpasalamat din ang Philippine Red Cross sa dalawang P-pop idol sa pagbisita, pagtulong at pakikiisa sa kanilang relief operation. Good job, Bini, Aya, and Colette! Susunod, ilang lugar sa Laguna, binaha dahil sa hagupit ng Super Typhoon Uwan. Mga apektadong residente, buwis buhay sa pagdaan sa mabahang lugar ngayong wala ng bagyo. At Pinoy MMA star Mark Mugen-Striegel, trending sa kanyang jeepney grip sa reality series sa Netflix na Physical Asia. Abangan ang kumpletong ulat sa pagbabalik ng Balitang A to Z. Hindi rin nakaligtas sa hagupit ng Super Typhoon Uwan ang lalawigan ng Laguna nang manalasa ito linggo ng gabi November 9. Hindi na nakatulog ang ilang residente sa takot na abutin ng baha ang kanilang mga bahay. Naroon ngayon ang ating reporter na si Naomi Almojano para sa updates. Naomi, gaano ba kataas ang bahang naiulat dyan? Barbie, muli na naman binaha ang ilang bahagi ng Laguna dulot ng Super Typhoon Uwan na nanalasa nitong linggo. Bagamat hindi direktang tumama ang bagyo sa probinsya, ramdam na ramdam pa rin ng mga residente ang bagyo dulot ng malalakas na hangin at pag-uulan. At gaya nga noon, Barbie, aabot sa tuhod hanggang bewang ang taas ng level ng tubig baha dito, partikular na doon sa mga lugar na malapit sa Laguna de Bay. Hindi na nakatulog pa ang mga residente ng Barangay Dila sa Bae, Laguna nang nagsimulang manalasa ang Super Typhoon Uwan linggo ng gabi at mapansin nilang tumataas na ang tubig baha. Nagising kami ng mga bandang alauna. Dito na sa sa kalsada nagumpisa sa kabila. Ngayon ng bandang alas 2, 2:30 ay na lumalaki na yung tubig papunta na rito sa amin. Kaya ang bahay ni Nanay Sally nagmistulang higanting lababo nang pasukin ng tubig baha. Labis din ang kanyang kaba, lalo't kasama niya sa bahay ang kanyang mga apo. Sabi ko, Lord, paalisin mo na yung bagyo kasi mahirap pag lumaki pa yung tubig. Saan kami tatakbo? Mahirap, may mga bata pa kami. Si Nanay Merlita naman, reklamo ang putik na iiwan ng baha. Kailangan madali kang kakadlo ng tubig dito para ibuhos mo ng ibuhos doon para mawala yung putik. Galing nila ang tubig mula sa palayan na umapaw dahil sa bagyo. Kaya ang mga sasakyan, dahang-dahang binabagtas ang kalsada.
Sa Barangay Gatid naman sa Santa Cruz, Laguna, umapaw na ang tubig mula sa Laguna de Bay. Kaya ang mga residente at papasok sa trabaho, buwis buhay makausad lang. Po, sobrang lakas po ng hangin tsaka ulan. Kaya po nahirapan kami mag-deliver. Gusto naman namin lumikas, ang lalaki ng alon sa karsada. Ito na rin kasi ang naranasan ng mag-aama ni Jenny habang lumilikas nitong linggo. Nakita ko talaga hinataw ng alon. Sabi ko, tumba yung asawa ko saka yung mga anak ko. Paalala naman ng Municipal Disaster Risk Reduction and Management Office ng Santa Cruz. Patuloy naming inihiling na suportahan po ninyo or kayo po'y tumugon sa aming panawagan kapag kami po ay humihingi na ng preemptive evacuation para masiguro po natin na sa panahon ng paglipas ng bagyo ay kayo po ay nasa isang ligtas na lugar. Wala pa namang naiulat na casualty o namatay at nasugatan ng malubha dahil kay uwan. Agarang tulong din ang iniabot sa mga nagsilikas. Dumadating po ang ating mga evacuees ay nabibigyan po sila ng hot meals and the relief goods was immediately followed after. Pinamigay din po agad ito. Barbie, dito sa Bulusukan sa Pila, Laguna, may baha pa rin pero sa mga susunod na oras o araw, inaasahan ng mga residente na huhupa na rin ito. Lalo't kaninang hapon lang medyo nagpakita na si Haring Araw. Samantala, patuloy pa rin naman ang pag-iikot ng mga alkalde at opisyal ng Laguna. Kabilang na dyan si Santa Cruz Mayor Benjo Agarao at Laguna Governor Sol Aragones para maghatid ng tulong sa mga nangangailangan. Yan muna ang latest mula rito sa Laguna. Balik sa iyo, Barbie. Maraming salamat, Naomi Almohano mula sa Laguna. Ibinalik na ng Civil Aviation Authority of the Philippines ang operasyon sa karamihan ng mga paliparang naapektuhan ng Super Typhoon Uwan. Ayon sa CAAP, cleared na for operation ng Bicol International, Masbate, Naga at Virac airports matapos makita sa inspeksyon na maliit lang ang mga nasira gaya ng tagas, basag na salamin at bahagi ng sirang bubong. Bukas na rin ang Baguio Airport pero nananatiling suspendido ang visual flight rules dahil sa mahinang visibility. Pinayuhan naman ng CAAP ang mga pasahero na tumingin sa mga advisory ng kanilang airlines para sa pinakahuling impormasyon patungkol sa mga flights. Samantala, balik biyahe na rin ang karamihan ng bus trip sa Parañaque Integrated Terminal Exchange matapos ang pananalasa ng Super Typhoon Uwan. Ayon kay PTEC spokesperson Jason Salvador, kinansela nila ang nasa 70 na provincial routes pero nalift na ng DOTR ang travel suspension. Gayunpaman, nasa desisyon pa rin ng mga operator kung kailan sila babalik biyahe. Target ng PTEC na magbalik sa normal ang operasyon ngayong Lunes ng gabi o kaya Martes ng umaga. Yung mga operators natin deemed it to be prudent na huwag muna bumahay kasi sila yung mas nakakaalam doon sa dadaanan nila and baka may mga nakahambalang pa at hindi pa maayos daanan. Nagsisimula ng magpadala ng humanitarian at disaster relief aid ang iba-ibang bansa sa Pilipinas matapos ang matinding pananalasa ng Super Typhoon Uwan. Ayon sa Malacanang, nagpahayag na ng pagnanais na tumulong ang mga kaalyadong bansa tulad ng United States, Japan at India, pati na rin ang mga kapwa ASEAN member na Singapore at Timor-Leste. Dagdag ng palasyo, umaayon ito sa utos ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na paigtingin ng 24/7 relief at rehabilitation operation sa mga lugar na lubhang nasalanta. Malaki rin umano ang nagagampanang papel ng mga EDCA sites bilang hubs ng relief storage, repacking at medical missions. Natatanda ang unang tumama sa Bicolandia ang bagyong Uwan bago tumama sa Aurora at Central Luzon na nagdulot ng matinding pagbaha at malawakang pinsala sa infrastruktura at agrikultura. Maraming bansa, maliban po sa US, na nag-offer ng kanilang mga tulong para sa humanitarian assistance and disaster relief, including po ang US, Japan, Singapore, India, and Timor-Leste. Nagpadala na rin po sila ng sulat sa AFP at sa National Defense. Ipinagpaliban ng Department of Justice ang unang pagdinig sa 5 kaso ng flood control project sa Bulacan dahil sa pananalasa ng superbagyong Uwan.
Nakatakda sanang isagawa ang hearing ngayong Lunes kasama ang mga dating engineer ng DPWH na sina Henry Alcantara, Bryce Hernandez, RJ Domasig, JP Mendoza at contractor na si Sally Santos. Ayon kay Justice Spokesperson Attorney Polo Martinez, isasagawa ang preliminary investigation sa Biyernes, November 14 dahil sa suspensyon ng trabaho sa mga opisina ng pamahalaan. Sa nasabing pagdinig, ipapabasa at bibigyan ng kopya ng reklamo ang mga respondent. Trending ngayon ang Pinoy athletes na lumahok sa ongoing sports reality series na Netflix, Physical Asia. Una ngang nagtrending ang pambansang kamao na si Manny Pacquiao matapos ang kanyang pangmalakasang arrival sa naturang kompetisyon na umani ng respeto mula sa kalabang teams mula sa ibang bansa. Pero matapos ang survival round ng Team Philippines, nagpaalam ng maaga sa show si Pacquiao dahil sa prior commitments. But not to worry dahil ang sinasabing kamukha raw ni Pacman at MMA star na si Mark Mugen Striegel ang bumuhat naman sa kupunan. Napahanga nga ang fans dahil sa performance ni Mugen sa isang challenge na binansagan ng netizens na jeepney grip. Animoy praktisado raw si Mugen sa pagsabit sa jeepney dahilan para makatagal ng mahigit 2 oras sa naturang challenge. Aliw din sa netizens ang isang miyembro ng kalabang Team Thailand na hindi mapigilang mapawaw sa ating pambatong si Mugen. Todo abang naman ang viewers sa susunod na kabanata ng show para malaman kung pasok pa sa susunod na round ang Team Philippines. Best of luck! Sa aming pagbabalik, Dayanara Torres at Arbony Gabriel magiging commentary host sa Miss Universe pageant sa Thailand. At Apato ni na Bruno Mars at Blackpink Rosé, most nominated song sa upcoming Grammys. Manatiling nakatutok, kayo ay nanonood ng Balitang A to Z. Muling sasabak sa entablado ng prestigyosong Miss Universe pageant ang dalawang dating Miss U title holders na sina Dayanara Torres at Arbony Gabriel. Samantala, apato ni na Bruno Mars at Blackpink Rosé, most nominated song sa 2026 Grammy Awards. Ang detalye, ichichika sa atin yan sa Balitang A to Z Showbiz ni Lane Garcia. Nireveal na nga ng Miss Universe Organization sa kanilang social media post ang dalawang former Miss Universe queens na magsisilbing commentary host para sa 74th Miss Universe competition. Hindi papahuli at hindi papakabog sina Miss Universe 1993 Dayanara Torres mula Puerto Rico at Miss Universe 2022 Arbony Gabriel ng USA. Siguradong good news ang nasabing announcement para sa mga Pinoy dahil ang dalawang beauty queens naging malapit sa puso nating mga Pilipino. Matatanda ang 5 taong namalagi sa bansa si Dayanara kung saan naging artista siya na bumida sa ilang pelikula katambal ang aktor na si Aga Mulak. Bukod dyan, naging host rin siya ng ilang local television shows. Habang si Arbony Gabriel naman, isang Filipino-American beauty queen na madalas ipagmalaki ang kanyang Filipino heritage at namalagi ng matagal para ibida ang kanyang fashion trademark at gumawa ng vlogs about Filipinos. Gaganapin ang Grand Coronation Night ng 74th edition ng most prestigious beauty competition sa November 21 sa Bangkok, Thailand. Multiple nominees naman for Filipino-American singer Bruno Mars at Blackpink member Rosé para sa 2026 Grammy Awards matapos ang kanilang powerful music collaboration na APT. Nominado sa 3 categories sina Bruno Mars at Rosé para sa Song of the Year, Record of the Year at Best Pop Duo or Group Performance. Sa Instagram, proud na ibinahagi ni Bruno Mars ang kanilang nominasyon na may mensahe ng pasasalamat sa award-giving body. Bukod dyan, makakalaban din nila sa Song of the Year category ang Golden ng Huntrix na soundtrack ng hit animated film na K-pop Demon Hunters. Habang Best Pop Duo or Group Performance naman ang global girl group na Cat's Eye para sa awiting Gabriela na nakakuha rin ng isa pang nominasyon bilang Best New Artist.
gaganapin ang Grammys sa February 1, 2026. Good luck and congratulations in advance! Para sa balitang A to Z Showbiz, Lane Garcia. Sa harap ng sunod-sunod na unos na ating kinakaharap, inialay ng netizen na si MM Dacanay ang kanyang pambihirang talento sa sining bilang pakikiisa sa pinagdaraanan ng bansa. Sa kakaibang water art na ito, gumawa ng obra si Dacanay sa hugis ng mapa ng Pilipinas gamit lang ang tubig. Mayroon ding bersyon nito na hugis naman ng mga kamay na nananalangin. Pero matapos paghirapan ng obra, pinunasan rin ito ng naturang artist na animoy paggunita na sa bawat unos ay lilipas din yan. Siyempre, hindi rin nakaligtaan ni Dacanay na gumawa ng leaf art kung saan una siyang nakilala. Sa pagkakataong ito, inialay niya ang sining sa dahon bilang pasasalamat sa Sierra Madre Mountains na noon pa man ay sumasalag na sa malalaking bagyo sa Luzon. Mabuhay ka, MM Dacanay. Kung kayo ay may kwentong kakaiba, mga kwento ng pag-ibig o storya ng inspirasyon at pag-asa, maaari itong ibahagi. Sumali sa ating Facebook group na Balitang A to Z. Panoorin ang replay ng ating programa at sundan ang ating social media pages. Hanapin ang Balitang A to Z. Ang ating pabaong quote of the night ngayong Lunes ay mula sa tanyag na environmentalist at dating Environment Secretary Gina Lopez. Ayon sa kanya, ang tao ang siyang sumisira sa kapaligiran at ang tao rin ang may kayang sumagip sa kalikasan. At yan po ang mga balita at impormasyon, mga kwentong may dalang inspirasyon na tinutukan ng Balitang A to Z. Marami tayong mga kababayan ngayon na nakaranas ng hagupit ng magkakasunod na bagyo. Magkaganon man, tuloy pa rin ang pagdiriwang. 45 days na lang po bago ang masayang Pasko. Ako, si Barbie Mulak. Maging maalam, makialam. Magandang gabi sa iyo, Pilipinas.